Kilala ang England bilang home of football, ang bansang isa sa nagpasikat at nagpakalat ng laro sa buong mundo. Kaya naman ang kanilang liga, ang Premier League, kinikilala bilang isa sa pinakamalakas at pinaka-competitive sa mundo ng football. Dahil dito, pagdating sa European at international competitions, hindi maikakaila ang dominance ng mga English clubs. Pero ang tanong, bakit nga ba sila ganito kalakas? Hindi lang ito dahil sa pera o yaman ng clubs, hindi lang ito dahil sa mga superstar na naglalaro dito, kundi dahil sa kanilang sistema. Isang sistema na pwede magpabagsak sa mga giant clubs at mag-angat naman sa maliliit na clubs. Ito ang English football system. Sa England, hindi lang isang liga ang meron, kundi isang buong sistema na tinatawag na football pyramid, kung saan may mga interconnected leagues. Pinakataas ng pyramid ay nandyan ang Premier League, ang top division, kung saan pinaglalaroan ng 20 clubs. Dito mo makikita ang mga football giants like Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal at Chelsea. Dito rin nagmumula mga representative ng England para sa mga European competitions. So far, ang Manchester United ang most successful club sa liga na ito with 13 titles. Every season din ay may clubs na mare-relegate. Ang tatlong clubs na last place sa table ay mapupunta sa second division ng England, ang EFL Championship. Ang EFL Championship o ang England Football League Championship ay pinaglalabanan ng 24 na clubs. Isa ang liga na ito na sinasabing mas mahirap pa ang competition compare sa Premier League dahil every season ay tight talaga ang labanan ng mga promotion at relegation. Ang mga clubs din na naglalaro dito ay kaya sumabay sa mga clubs na naglalaro sa top league. Sa Championship ay merong 3 promotions sa 3 teams na mare-relegate every season. Promotions, ang top 2 clubs ay automatic na mapopromote sa Premier League at ang 3rd to 6th team sa table ay maglalaban sa playoffs para makuha ang promotion. In history, ang Leicester City ang may hawak ng most titles sa liga na ito with 8 titles. Pero after ng miraculous run nila noong 2016 kung saan nakuha nila ang first Premier League title nila, ay maglalaro na sila sa 3rd division matapos ma-relegate sa 2025-2026 season ng Championship. Para sa 3rd at 4th division ay halos same na ng structure ng championship. Meron itong 24 clubs sa parehong liga. Sa 3rd division na kilala as EFL League 1 ay meron itong 3 promotions at 4 relegations. At sa 4th division naman na EFL League 2 ay merong 4 promotions at 2 relegations. Overall, ng 4 na division na ito ang bumubuo ng English Football League system with 92 clubs in total. After ng EFL ay meron pang leagues below dito. Sa part ng pyramid na ito ay tinatawag naman nila itong non-league. At ang divisions ay nahati sa steps. Sa step 1 nandito ang National League. Sa liga din na ito ay mayroong 24 clubs. May 2 promotions at 4 relegation. Kung saan ang top team lang ang makakuha ng automatic promotion at ang 2nd to 7th team naman ang maglalaban para sa promotion slot. Mga kilalang clubs na nagmula sa National League na nakaabot sa top league ay ang Luton Town. From 2009 to 2010 season na paglalaro sa National League ay nakaabot sila ng Premier League sa 2023-2024 season for the first time sa history nila. Isa pa sa mga storied club na nagkaroon ng magandang run mula National League ay ang Wrexham AFC. Matapos magkaroon ng new owner under ng mga Hollywood actors Rob McElhenney at Ryan Reynolds ay nagkaroon ng Wrexham ng back-to-back promotions after ng 15 seasons sa National League at naglalaro na sa EFL Championship sa 2025-2026 season at sa next season ito. Sa baba pa ng pyramid ang step 2. Sa level na ito ay may 2 leagues naman kung saan nahahati ang mga teams geographically. Ang National League North at ang National League South. Each leagues ay may 24 clubs at 2 promotions at 4 relegation. Pagdating sa level ng football dito ay mas maliit na talaga ang income ng per club dahil walang TV money, limited sponsorship at umaasa sa mga match day income na nag-a-average ng 2,000 fans. Sa mas baba pa ng football pyramid ay nagiging mas regional na mga clubs at komplikado ang promotion. Sa 7th tier ng pyramid ay composed ito ng 4 leagues. Ang Northern Premier League Premier Division, Southern League Premier Division Central, Southern League Premier Division South, at Isthmian League Premier Division. In total, meron itong 88 clubs. Sa mas deeper tiers pa ng pyramid ay halos same na ito ng format. Mas madaming liga lang per region at mas madaming club sa baba. Ang pinakababa o basic level ng football system ay ang Step 7 o ang 11th tier. Meron itong kabuuan ng 772 clubs as of now, kung saan naglalaban-laban sa 15 to 20 leagues, depende sa FA structure. Sa part din na ito ng football system ay iba-iba na ang path ng pag-angat ng mga teams dahil nakadepende sa location ng club ang liga na sasalihan nila matapos ang promotion.
In summary, may halos 10,000 clubs ang nasa English Football League system, including professional and amateur clubs. Ilan din sa mga clubs na nasa Premier League ngayon ay umakyat sa mga lower leagues tulad ng Manchester City na naglalaro sa EFL League 1 noong 1998-1999 season. Ang Brighton ay galing naman sa EFL League 2. Brentford naman ay mula din League 2 noong 2008-2009 season ay nasa Premier League na din. Pero hindi laging pataas sa mga teams tulad ng Oldham Athletic na isa sa mga clubs na kasali sa pagsisimula ng Premier League noong 1992 ay naglalaro na ngayon sa National League after ng ilang years of relegation. Isa lang itong patunay na bawat club ay may kanya-kanyang istorya, mga kwentong sinusuporta at minamahal ng kanilang mga fans. Sa England, bawat team ay may possibility na umangat mula sa lower leagues hanggang marating ang isa sa pinaka-competitive na liga sa mundo. Magandang isipin na ang isang maliit na club sa sarili mong community ay pwedeng umabot sa pinakamalaking entablado ng football. At sana, balang araw magkaroon din ng Pilipinas ng ganito kalawak na football system, kung saan bawat lungsod ay may sariling team at bawat laro ay sinusuportahan ng mga local fans na tunay na passionate sa team at football. Kasi in the end, ang football ay hindi lang tungkol sa liga o tropeo, kundi tungkol sa mga community at fans na bumubuo nito. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.